Hallelujah. Amen. Okay, so tayo po tutungo ngayon sa ordination 2 years ago pa dapat. No? Amen. Kaya lang po ay nasa bakasyon si Pastor Danny nung mga time na yun na sila Pastor Jojo at saka si Pastor Enteng, no, yung in-ordain. Okay, bago po tayo magpatuloy ay tayo muna manalangin. Dakilang Diyos, ang biyaya at tabag mo ay sagana po sa amin. Sa oras na ito, kami po ay patuloy na lumalapit po sa iyo na mayroong kababaang loob. Hayaan mo po Diyos na ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa gawain ito ng ordination. At ikaw ba ng Espiritu ang patuloy na makita, maranasan ng amin pong kapatid na yung pinili Panginoon para ordinahan bilang associate pastor dito sa Jensa Dual Oto, Panginoon. Salamat po dahil alam po namin ay ganap na ito sa iyo at itinyo na po Panginoon Lord God plinano sa buhay ni Pastor Danny. Salamat po Ama. Ito po ang ating samot dalangin. Amen and Amen. Amen. So, pwede na po tayo umupo. Buka muna. Okay. Isang susi sa tagumpay ng iglesia ay ang pagkilala sa kakayanan ng mga miyembro na tumulong para sa ikalalago ng gawain ng Diyos. Ito ay isang pagtanggap hindi ng kahinaan sa parte ng pastor, kundi ito ay pagkilala sa mayamang kaloob ng Espiritu para sa lahat ng kaanib ng katawan ni Kristo. So, ang mga kaloob ng Diyos ay hindi lamang ang pagpapastor, kundi marami pang mga kaloob ng Panginoon na makikita natin sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12, At makikita din natin ito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay pumili ng 12 upang kanyang maging alagad at katulong sa pagmiministeryo. Ayon sa Marcos chapter 3 verse 14, umirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguin, mangaral, at maging ang mga apostol ay nagtalaga ng mga pinuno upang sila ay matulungan sa lalong mapabuti ang kanilang paglilingkod sa mga kapatiran. At makikita natin to sa aklat ng mga gawa, chapter 6, verses 1 to 7. So ito po ay example ng ating Panginoong Jesucristo at example din ng mga apostles o ng mga apostoles noong mga unang panahon ng iglesia. So, hindi po natin masasabi ang iglesia ay hindi magiging maayos dahil sa kawalan ng mga manggagawa, kundi ito ay nagiging maayos dahil ang bawat isa na tinawag ng Panginoon ay dapat na maging kabahagi sa iglesia at maging manggagawa ng Panginoon. Ang pagtatalaga ng mga manggagawa tulad ng pastor ay pagpapakita ng kahalagahan ng bawat isa sa katawan ni Kristo. Amen. Ang kalinangan ng bawat miyembro o ang kakayanan ng bawat miyembro sa mga bagay na ito ay hindi dahilan para makapagmalaki ang bawat isa. Amen. Kundi hayaan natin na tayo'y magpakumbaba sa Panginoong Jesucristo at sa hapong ito hihilingin natin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang ang mga programa ng Panginoon sa iglesyang ito ay maging kaganapan. Kailangan bigyan diin na ang likas na kakayanan ay hindi sapat na garantiya tungo sa tagumpay ng gawain ng Panginoon, kundi ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus, maliban na siya ay kasama natin, ay wala tayong magagawa. Gaano man kagaling ang isang miyembro, kinakailangan pa rin ang buong pusong pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkilalang ito sa kaloob at kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay pansin sa seremonya ng pagtatalaga ng mga pinuno. Ang pagtatalaga ng mga pinuno, maging sila man ay pinili
inihalal ay isang pagpapatibay ng ating paniniwala sa Kristiyanong paglilingkod. Amen. Maring isang araw, no, ay kayo rin naman ang upo, no, diyan sa harapan, no, at kayo rin ay tatalaga bilang kung ano man yung tawag ng Panginoon. Amen. Praise Amen. God. So handa pa kayo doon. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi, handa ka pa. Ang dami naman. So ito ay karaniwang idinaraos kasabay ng gawain katulad ng ginagawa natin ngayon o kaya sa ibang pagkakataon o espesyal na araw, ito ay hiwalay namang ginaganap. Ano man ang napiling araw ng pagtatalaga, kailangan lamang na tiyakin na ang diin ay mailalagay sa paghingi ng tulong sa Diyos upang magampanan ang susumpaang pagsusuporta sa gawain ng Panginoon. Ayon sa unang Pedro chapter 5 verse 1 to 4, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang na lalapit ng ipahayag. Ipinamamanhig kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, Amen. sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gagampanan ninyo o gagampanan mo, Pastor, ang iyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaan lamang na maglingkod sa Diyos. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi bilang uliran ng iyong mga kawan. At pagparido ng iyong Panginoong Pastor, ay tatanggap ka ng maningning na koronang di kukupas magpakailanman. Praise God. Amen. Okay, ang paglilingkod sa Diyos, Pastor Danny, ay isang pribileyo na punong-puno ng pangako. Amen. Gayon din naman, ang maglingkod sa Iglesia ng Diyos at sa kanyang mga inirang ay isa ring pagpapalang may kalakip na pangako at obligasyon. Kung ang pastor, ang tagapanguna at tagapamahala ng Iglesia, yan ay walang iba kundi si Pastor Jojo, ang mga associate pastor, no, naman ng Iglesia ang siyang mga katuwang ng pastor sa paglilingkod. Katungkulan ng pastor na pangalagaan ang buhay spiritual ng bawat tupa upang ito ay makapamuhay ayon sa dakilang kalooban ng Diyos. Katungkulan naman ng mga associate pastors na tulungan ang pastor sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod upang matiyak na ang iglesia ay mananatiling nakasandig at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tumutulong ang mga assistant pastors o associate pastors sa ilang gawaing pastoral tulad ng pananalangin at pagbisita sa mga may karamdaman, pagbibigay ng mga makadiyos na payo sa mga bata pa sa pananampalataya, pagsisilbi sa hapag ng Panginoon, pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Gayon din sila ay kaagapay ng pastor sa pagbabalangkas ng mga programang makapagpapaunlad sa buhay ng iglesia o sa buhay ng JLGM Jetsa 102. Ano ito? Paggawa ng mga desisyong makakaapekto sa kapulungan at paghingi sa Diyos ng patuloy na biyaya para sa bawat miyembro sa katawan ni Kristo. Ang mga ito ang tungkulin ng mga associate pastors. Mga kapatid sa Panginoon, nandito sa inyong harapan si Pastor Danny, no? Ang napili ng ating Panginoon, ng ating Diyos upang maglingkod sa iglesia at ngayong ay itatalaga siya sa Panginoon na siyang pinakapinuno ng kapulungang ito. Hihilingin din natin sa Diyos na puspusin ang kapatid na ito o ang lingkod na ito upang buong lakas at katapatan niyang mapaglingkuran ang bawat isa sa iglesia ng JILGM Jetsatual o 2.
ang pagtatalaga o ordinasyon ay paghihiwalay sa isang tao para sa isang espesyal na gawain tulad ng pagtatalaga sa isang pastor. So, pwede kang ordinahin bilang pastor, bilang bishop, bilang misyonaryo, bilang elder o diakono ng iglesia. Amen. Sa hapong ito, naririto nga si Pastor Danny Roldan, no, na itatalaga sa hapong ito. Siya ay taga Batangas City, Philippines. Nagtatrabaho sa Alphalac Electronic Equipment and Supply. At meron pong isang asawa. Okay, siya po ay chemical warehouse operating. Meron siyang isang anak. Ang asawa po niya ay si Annabel Abaya Roldan. At ang kanyang anak ay si Timothy Russell Roldan. Amen. Okay, siya po ay college level ng electrical technology. O, graduate ka ba dito, Pastor? Okay, so college level. Okay, siya po ay meron na pong limang taon. Tama ka? 5 taon. O 6 na taon na. No? 7 taon. No? Dito sa Jedsa 101. Siya po ay siya po ay isang Bible study leader at meron po siyang inaalaga ang 12 member by the time na kanya pong isinabmit, no, ang profile na ito. Siya po ay dumaan sa mga pag-aaral, no, at mga trainings ng JILGM katulad ng presiding, exhorting, evangelism explosion, discipleship 1 at saka discipleship 2 ng music symposium at ng M4M at ng Quick Share. Siya rin po ay naging kabahagi sa ministeryo dito sa Jedsa 102 ng administration, evangelism and follow-up, finance, music. Okay, at ngayong hapong ito, siya po ay ating itataas at itatalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Pastor Danny, ang sabi ng Jeremias chapter 3 verse 15, bibigyan ko kayo ng isang pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong kataninuhan at pagkaunawa. Ang sabi dito sa translation naman ng English, I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. So para sa kapulungan, no, hindi po si Pastor Jojo ang nagbigay nito. O hindi maging kami sa council ay hindi po, kundi maliwanag na sinasabi po dito na ang itatalaga sa hapong ito ay nagmula sa puso ng Diyos. Amen. No? At makakaasa kayo na ang karunungan, ang kaunawaan na nagmumula sa Diyos ang kanya pong maipapahagi sa inyong lahat. Amen. Kay Pastor Danny, ikaw ay tinawag at pinili ng ating Diyos upang maglingkod sa iglesyang ito bilang associate pastor. Ang ministeryong ito ay isang malaking pribileyo, ngunit ito rin ay isang malaking obligasyon sa Diyos. Bilang napili na associate pastor ng iglesyang ito, aming kinikilala ang iyong natatanging kakayanang mamuno. Nagpapasalamat kami sa iyong malugod na pagtanggap sa tungkuling ito. Ngunit, inahamon din naman na ialay ang iyong pinakamahinam na handog sa Diyos sa kanyang mga hinirang at sa kanyang inatang na paglilingkod sa sangkatauhan. Amen. Inaasahan ng kapulungang ito na ikaw ay magiging mabuting halimbawa para sa lahat ng kapatiran sa isip, sa salita, sa gawa, at sa pananampalataya. Mamuhay ka ayon sa panuntunan ng Diyos at sikapin mong makilala pa si Kristo sa iyong mga patutuo at sa iyong mga gawa. Amen. Nangangako ka ba sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito
nagagampanan mo ng buong puso at walang pag-aalinlangan ang responsibilidad na nakaatang sa iyong balikat bilang isang associate pastor ng Jedsa Tuwal O2. Amen. Pagkalakas mo para malinginig din ang doon sa... Amen po. Ang pangako ng paglilingkod. Nanyan po kitang tumayo. Taas ang iyong kanang kamay. At sumunod sa pangakong ito. Okay, ako, sabihin mo ang iyong pangalan, Si Danilo Roldan, kaya na napili sa posisyong associate pastor, na napili sa posisyong associate pastor, ay nangangako sa tulong at gabay ng banal na ay Espiritu nangangako sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, na ako'y magiging mabuting halimbawa na para ako'y sa mga magiging isang kapatiran, mabuting halimbawa para sa mga kapatiran, para sa mga kapatiran, bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo, bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo, na ako'y maglilingkod sa kapatiran at gagawin ang lahat ng aking makakaya upang ang iglesyang ito ng Jesus is Lord Global Ministry Tuwal O2 ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan, na ako ay maglilingkod sa kapatiran at sa gawain sa lahat ng aking makakaya upang ang iglesyang ito ng Jesus is Lord Global Ministry Tuwal 02 ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan. na ako'y magsisikap upang magtagumpay ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng iglesia nito ng JLGM Tuwal O2, Na ako'y magsisikap upang magtagumpay ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng iglesyang ito ng JLGM Tuwal O2. na ako'y susunod at magpapasakop sa mga nakakataas na lingkod ng JLGM Jedsa hanggang sa pagtutuwid at pagdidisiplina kung pinakailangan. Na ako ay susunod at magpapasakop sa mga nakatataas na mga lingkod ng JLGM Jedsa hanggang sa pagtutuwid at pagdidisiplina kung kinakailangan. Naway tulungin ako ng Diyos. Naway tulungan ako ng Diyos. Pakilantaan nito. At pakilagdaan, Pastor Jojo, pagkatapos ni Okay. Ang unang CP ay para sa inordinahan, ang pangalawa ay para sa church, at ang pangatlo ay para sa amin. Okay, maganap tayo mga kapatid sapagkat pumili ang Diyos ng kanyang lingkod sa atin na nasa ating harapan. Nangangako ba kayo bilang lehitimong miyembro ng iglesyang ito na tutulong at palakasin ang kanyang loob upang magampanan niya ng maayos ang kanyang mga katungkulan kung saan tinawag siya ng Diyos, makikiisa sa kanyang mga gagawing hakbang para sa kabubuti ng buong kapulungan at palagi siyang ipapanalangin? Amen. Okay, Pastor Danny, inanya kitang lumuhod. Inanyayahan naman ang mga ang lahat para tumayo. Okay, patungo ang inyong mga kamay, patungo kay Pastor Danny at atin siyang ipanalangin sa Diyos sa oras na ito. Diyos, ibuhos mo po ang iyong walang humpay na pagpapala kay Pastor Danny na hinirang mo upang maglingkod sa iyo associate pastor ng JLGM O2. Tulungan mo po siya upang magampanan niya ng buong puso ang mga naiatang na tungkulin sa kanyang balikat. Hayaan mong palagi niyang maalala ang iyong halimbawa ng paglilingkod, kung paanong ikaw ay nagpakumbaba, nagpaubaya, nagmahal, at naging masunurin hanggang kamatayan. Gabayan mo po siya
na sa kanyang mga gagawin at gantihan mo po ng kagandahang loob ang kanyang katapatan upang sa pamamagitan niya ang iyong dakilang kalooban ay maisakatuparan. Sa iyong mga kamay namin siya pinagkakatiwala. I release the blessings and authority in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Diyan ka lang, Pastor. And now anoint you as an associate pastor of JLGM Jetsatua Kotu in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So, pwede ka nang tumayo. Meron blue tissue. Putting of the shepherd's garment. Umarap ka po sa kanila. Okay, ang robe. The robe in Bible times was a long garment, no, that was looser than the inner garment. It was generally not worn by ordinary people. It was worn by kings, prophets, by nobles. The outer garment was the dress of royalty and dignity rank. It was the garment of those who have high social distinction and of those high in church authority. The purpose of the robe is to cover the man and accent his God-ordained office or calling. So ang robe na ito ay nagsisimbolize, no, ng calling at position ng isang itinatalaga. So hindi po ito basta-basta at hindi po ito isinusuot ng mga ordinaryong tao, kundi ng mga piniling tao ng Diyos. Okay, ang sabi dito, ang layunin nito, no, ay para i-cover yung kanyang kalagayan bilang isang tao at makita lamang ang presensya ng ating Panginoon sa kanyang buhay. So, pakilagay po. Ang sabi ng Exodus chapter 28 verse 2, and you shall make holy garments for Aaron for beauty. Ang stole. The stole is the garment of praise when under attacks of the enemies to grant to those who mourn in Zion. Ang sabi ng Isaiah chapter 61 verse 3, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. So ang stone na ito, no, ay nagpapakita, no, sa isang tinawag ng Panginoon na siya ay isang maging matatag, no, at siya ang pinamumuhayan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya siya po ay taong nagbibigay ng encouragement sa kahit na anong dinadaanan niya ay nagre-reflect ang glory ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang staff. Staff. Isang basto na malaki at pangalawit ng mga miyembrong matigas ang ulo.
Okay. Ang staff is used to guide, instruct, discipline. It protects and saves. The staff also represents the Spirit of God. It indicates gentle guidance. God leads, guides by His Spirit. Sabi sa John chapter 16 verse 13, Jesus told His disciples that He would provide another guide. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. The Holy Bible. The Holy Bible should be a part of the pastor's way of life. It represents your devotion and commitment to learning more of God's Word. God's Word should always and forever be the foundation of your faith. The Lord says, when He calls, He provides. Kaya sa oras na ito is the time for seed planting para sa bagong inordenahan ng pastor, na associate pastor sa church na ito. Meron po ba kayong mga envelopes? So, ang bawat isa po sa atin ay magbigay po ng seed, no? Para po kay Pastor Danny, no? Kahit magkano ang iyong bigay doon. No, at ito ay kalakip, no, ng inyong pananampalataya na gagawa ang Panginoon sa buhay ni Pastor Danny, at sinasabi rin sa kanya na hindi siya dapat mag-alala dahil ang Panginoon ang siyang magsusupply ng lahat ng kanyang pangangailangan. So along this seed, no, what you believe, no, in yourself that God will do in your life, no, ay isasama po niya dito, at ang katapatan ng Panginoon ang magbabalik sa inyong mga buhay. So, nice ko po personal ninyong ibigay, iabot kay Pastor Pag-isa na lang, ilagay lang isa. Danny, Ilagay niya na lang. ang inyong mga seed sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang. Huwag lang ihalo doon. Oo. Sa kanya na po i-abot, personally po. Iabot po, yun yung personal sa kanya. Personal daw iabot. Huwag mo na ilagay dyan sa pan. Di ba yung puti? May puti tayo dyan na envelope. Kung wala namang envelope, ay iabot na ninyo May po. puti envelope. Okay. Abot na po ninyo po. Hindi. Ayan, yung envelope. Doon, marami. Okay na. Pwede niyo pong i-abot sa kanya. Iabot nyo na po, nung sunod sa kanya, kung wala pong envelope, ay iabot po ninyo yun. No? What matters is that your belief and your faith, no, that God will provide, hindi lamang kay Pastor Danny, kundi kahit sa inyong mga buhay, ay patuloy na patutunayan ng Diyos ito sa inyo. So, praise the Lord. Meron pa ba? Naghanap ng lagayan. So, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. So, kung paanong pinakita ng Diyos, no, hindi lamang ng kanyang mga salita, kundi
bawat buhay ng bawat isa sa inyo at ng mga taong gagamitin ng Diyos para sa kanyang provision ay ganun din no, ang gagawin ng Panginoon sa inyong mga buhay. The Word of God says, when you give, it shall be given back to you, pressed down, shaken together, and run it over into your lap. Okay. So, nais po namin i-present ang Certificate of Ordination sa iyo, Pastor Danny. Okay, Certificate of Ordination presented ni Roldan, God's Word, and upon recommendation by the Board of Elders and Leaders of JLG and JEDSA 102, is hereby ordained as Associate Pastor, held the 7th day of April in the year of the Lord 2023 at JLGM JEDSA 102 Worship Hall, Royal Kingdom of Saudi Arabia. Signed by me and by Pastor Abiatar Kiambao as the Associate Pastor Assistant Coordinator ng JLGM JEDSA. Kaya wag mo na. Balik sa kanya. Okay. Amen. At picture taking. Amen. Sige, baka si Pastor muna po. Si Master muna po ang kasama niya. Okay. Ito po yung dalawang pastors. Pastor ano? Pakialis na yung chair. Okay po. Elders. Ready na yung mga elders. Elders. Gali.